Ito na siguro yung pasabog ni Angelica Lopez para sa kanyang stint sa Miss International 2024. Pasabog talaga ang ipinakita ni Angelica Lopez dito sa kanyang pagrampa sa swimsuit round ng Miss International. Kasi parang merong isang tatak na tatatak sa isip mo, which is yung KF. So correct me if I'm wrong dito. And meron tayong dalawang naalala na same pattern din na dalawang queens, which are Samantha Bernardo at saka yung isa ay si Shane Tormes. Yun nga lang, hindi mo may iwasan na may magko-comment regarding sa rampa niya na hindi daw naaangkop sa pedemure na standards ng Miss International. Pero meron naman exception, di ba? So para sa akin, ang ganda ng ipinamalas at ipinakita ni Angelica Lopez dito kasi pinapakita niya na ibang klase talaga magpadala ng Pilipinas sa international pageant stage regardless kung ano man ang standards nila. Kaya nga ngayon, dinadiversify na natin at binabreak natin yung mga standards. Kaya sa tingin mo ba, malaki ang tsansa ni Angelica Lopez na makapag-place ulit ngayong taon sa Miss International for the Philippines para naman consistent ang placement ng Pilipinas sa Miss International? Pero kung hindi naman, at least nasa first cut. Pero hindi pa rin tayo dapat umasa kasi mahirap talagang masaktan gaya ng sinasabi ko para hindi tayo nag-o-over-expect. Narito naman yung gown ni Angelica Lopez sa preliminary competition ng Miss International. So yung gown niya ay designed by Ryan Ablasa. And then, lavender yung motif niya. So, correct me if I'm wrong sa mga details, yung pagdating sa designer and then the color. Pero, isa lang ang masasabi ko, nag-complement yung shade ng gown sa kanyang skin tone, lahat yung style niya, and bumagay talaga sa kanya sa preliminary competition na ito. And I hope na malaki yung magiging points niya dito kasi ito na rin yung magiging sukatan para makapenetrate yung mga candidates sa first cut ng Miss International, which is top 15 usually, di ba? Pwede namang top 20, pero sana, hopefully, makapasok si Angelica Lopez given na ang ganda ng performance niya in both swimsuit and evening gown. Pagdating naman sa Q&A sa preliminary competition, I am not sure kung nagkaroon ito, pero if ever man, at least nagkaroon ng chance si Angelica Lopez na ipakita yung kanyang personality tsaka yung advocacy niya bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss International. And at the same time, at least na-express niya kung ano man yung gusto niyang sabihin or message para magkaroon ng idea yung mga staff kung ano nga ba ang nasa utak ni Angelica Lopez para ma-determine nila kung pipiliin ba nila siya bilang next na Miss International. So abangan na lang natin sa finals night ng Miss International. But for now, hoping for the best for the Philippines na i-continue natin yung placement streak natin sa Miss International kahit na bonus na lang yung title kasi syempre this is an international major pageant, so alam naman natin na dekalibre din yung mga ka-competitors ni Philippines. Okay, so good luck Angelica and good luck Philippines sa Miss International. And by the way nga pala, don't forget to follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So hanggang sa muli, thank you so much and have a nice day.